topic po natin is intermediate state. Amen? Ito po yung second topic doon sa eschatology. Ano pong ibig sabihin ng intermediate state? Or intermediate? So, physical death and the resurrection. Amen. So, yung state of soul between pagkatapos mo namatay hanggang sa muli na bibigyan ka ng panibagong katawan ng Panginoon. Yun po yung state na yun. Amen? So, ano pong ibig sabihin ng kwan? Ano pong mangyayari sa isang tao, kapatid, pagkatapos po na mamatay? Ito po yung pag-usapan natin ngayong gabi. Amen? Nakasulat po. Mababasa nyo naman po dito. Amen? Pero nakakuan po siya doon. Sabi niya, the state of soul between physical death, once na namatay ang isang tao, and the resurrection, at sa time na siya po ay muling mabuhay, amen, yun po yung state, yun po yung intermediate state. Amen? Yun po yung time na wala po tayong katawan, kundi soul lamang po or spirit lang po tayo. Amen? Sa unbeliever, sabi doon, ano yung intermediate state ng unbeliever? It will not occur until after the millennium at the final judgment. Ano yung millennium? Ano yung final judgment? Patatakel po ito, Brad. Topic po ito sa eschatology. Pero pasadahan lang po natin, yung millennium po, ito po yung sinasabi doon ng Bible na 1,000 years po na maghahari ang Panginoon after po ng kanyang second coming. Amen? Yung final judgment, ito po yung mababasa natin sa Revelation chapter 21. Ito po yung white throne judgment wherein i-judge po yung mga makasalanan. Amen? Sila po ay tatayo sa harapan ng Panginoon. Ang sabi po ng Biblia, bubuksan yung mga aklat. Amen? Una po yung Book of Works. Amen? Titingnan kung ano yung iyong gawa. Pagkatapos nun, bubuksan yung Book of Life. Titingnan kung nakasulat doon ang pangalan mo. At kung wala doon, ang sabi doon, tapon po siya sa dagat-dagatang apoy. Revelation 21 verse 8. Amen? So, yun po yung mangyayari sa isang unbeliever. Ang ibig sabihin ng unbeliever, kapatid, yung tao po na walang kaugnayan kay Kristo o hindi niya tunay na tinanggap si Kristo sa kanyang buhay. So, napakahalaga, Brad, yung relasyon po natin sa ating Panginoon. Amen? Sa believer naman, sa mga mananampalataya, amen, the resurrection will occur at Christ's coming. Amen. Marami pong teachings about pagbabalik po ng Panginoon, pero naniniwala po ang lahat na meron pong second coming. Amen? Or yung muling pagbabalik po ng Panginoon. Mabilis po ba? Okay lang po. O babagalan natin. Sakto lang po. Amen. Nabinasa niyo po ba ito? Ito po. Itong ano. Itong kwan, binasa niyo? Hindi po lahat. Hindi po lahat na. Kasi po, ayan, pag yan ang niran natin, maiksi siya. Pero yung mga verses po na gusto niyo malaman kung saan sinasabi sa Bible, nandito po siya. Amen? Nasa ating topic. Okay? So, ituloy ba natin? Doon ba tayo o dito? Anything na lang po, kung meron kayong katanungan, magtanong na lang po kayo. Amen? Para maiksi po. Okay. So, nabigkas na natakil na natin yung believer, yung unbeliever state. Then, so, ito po, intermediate state of the weak. Dito po sa letter A. Sabi doon, when unbelievers die, they go at once to Hades, which is the abode of the wicked dead. Anong ibig kong sabihin ng abode? Amen. Sa New Testament, dito po yung lugar wherein napupunta po yung mga tao na namamatay sa panahon na ito or yung mga makasalanan sa panahon na ito. Amen? Ang Hades po, makikita natin mamaya para hindi po tayo ma-advance. Amen? Ang Hades po ay similar word sa kung po na Sheol. Nang ibig pong sabihin is lugar ng mga patay. Amen? So, sabi doon, before Christ, take note po, bago si Kristo ay namatay, the righteous and weak went to Sheol, which had two compartments separated by an impassable gulf. Ibig sabihin, kapatid, bago ibinigay ni Kristo yung kanyang buhay para po sa atin, sa Old Testament, amen, kapag namatay ang isang tao, diretso po yan na pupunta doon sa Hades.
Ang Hades po, sabi, ayon po dun sa kwento, sa Luke chapter 16, is divided into 2 compartment. Amen? Yung first compartment, ito po yung Abraham bosom. Yung second compartment po, ito po yung tinatawag na Hades or place of torment. Amen? At meron pong gulf or meron pong, ano bang Tagalog ng gulf? Bangin, yun. Meron pong bangin sa pagitan nun upang ang sabi po ni Abraham, di ba? Wala pong makatuwid mula doon sa Hades papunta doon sa Abraham bosom or yung Abraham bosom papunta sa Hades. Ibig sabihin inseparable po sila. Amen. Wala pong makakatawid. Sabi doon, Luke 16 verse 22, familiar po kayo sa kwento na yun, di ba? Yung Luke chapter 16, pag tinignan nyo po yun, ito po yung kwento mga kapatid ni Lazarus at ang mayaman. Amen. Alam ko na pamilyar po kayo doon. Sinong gusto pumasa ng kwento? Maiksi lang naman. 16:22. Okay, basa nga po. Verse, malabo talaga yung mata ko. 16:22. At nangyari na namatay ang pulubi at siya'y dinala ng mga anghel sa sinapupunan ni Abraham, at namatay naman ang mayaman at inulubi. 23. At si Hades na nasa mga pagdurusa ay tiningin niya ang kanyang mga mata at natanaw sa malayo si Abraham, at si Lazaro ay nasa kanyang sinapupunan. 24. Simulan mo nga doon sa 19, Brad, para mas clear yung ka. Sige ka ba din? Mayroon ng isang taong mayaman at siya'y nagdaramit at kulay ube at masilang lino, at sa araw-araw ay kumakain ng sagana. 20. At isang pulubi na may pangalay Lazaro, lipos ng mga sugat at inilagay sa kanyang pintuan. At naghahangad na mapakain ng mga mungo ang nangahuhulog mula sa dulang ng mayaman, o at lumalapit patis ang mga aso at hinihimuran ang kanyang mga sugat. Okay, papakita ito mga kapatid. Doon sa kwento, Brad, binasa ni Kuya, merong isang mayaman, amen, sagana sa kanyang pagkain. Yung isa naman ay merong isang mahirap, amen, pulubi, si Lazaro. At yung pulubi ko, sabi ni Kuya kan sa kwento, ay pumupunta siya doon sa tirahan ng mayaman, hoping na mabigyan siya, makakain siya mula doon sa mumo. Ano po yung mumo? Yung mga nalalaglag doon sa mesa. Amen? So, yun, tuloy mo Kuya. At nangyari na namatay ang pulubi at siya'y dinala ng mga anghel sa sinapupunan ni Abraham. At namatay naman ang mayaman at inulubi. At si Hades na nasa mga pagdurusa ay tiningin niya ang kanyang mga mata at natanaw sa malayo si Abraham, at si Lazaro ay nasa kanyang sinapupunan. Okay, saglit lang Kuya. So, pareho pong namatay mga kapatid, di ba? Yung mayaman, napunta po doon sa si Lazaro napunta po sa piling ni Abraham. Okay, yun po yung sinasabi doon kanina na Abraham bosom. Okay, yung isa po saan napunta? Sa pagdurusa. Sa isang lugar kung saan nagdurusa po siya. Amen. Ibig sabihin, doon sa lugar ng mga patay, both po, tandaan niyo mga kapatid, pareho po silang patay, pero nasa isang area po sila. Amen? Na merong division. Kaya lang yung first area, yung Abraham bosom, dito po kino-comfort yung mga mabubuting tao. Yung isa naman, yung lower part, which is yun po yung Hades, or yung tinatawag po nila na area of torment. Dito po napupunta yung mga makasalanan. Amen? So, hindi ibig sabihin kapatid na namatay yung isang tao ay hindi niya malalaman o mararamdaman kung ano yung mangyari sa kanya. Doon sa kwento, pinakita po dito na meron talagang buhay pagkatapos ng buhay na ito. Amen? Kung mamatay ka sa buhay na ito, mamatay ka sa katawang ito, ibig sabihin, meron talagang kasunod na buhay at meron pong direksyon ang bawat tao. Amen? Saan po nakabase ito? Doon po sa relasyon po natin sa ating Panginoon. Tuloy mo Kuya. At siya'y sumigaw at sinabi, Amang Abraham, maawa ka sa akin, at suguin mo si Lazaro upang itubog niya sa tubig ang dulo ng kanyang daliri, at palamigin ang aking dila, sapagkat naghihirap ako sa alam na ito. Tatapwat sinabi ni Abraham, Anak, alalahanin mo na ikaw ay tumanggap ng iyong mabubuting bagay sa iyong pamumuhay,
At si Lazaro sa gayon ding paraan ay masasamang bagay. Datapwat ngayon ay naaliw siya rini at ikaw ay nasa kahirapan. Okay. At bukod sa lahat na ito ay may isang malaking banging nakalagay sa pagitan namin at ninyo upang ang mga mag-ibig, tumawid, buhat dini hanggang sa inyo ay hindi maaari. At gayon din walang makatuwid mula diyan hanggang sa amin. At sinabi niya, ipinamamanhi ko nga sa iyo, Ama, na subuin mo siya sa bahay ng aking ama, sapagkat ako'y may 5 kapatid na lalaki upang sa kanila'y patutuhanan niya, baka pati sila'y mapangaparito sa dakong ito na nagdurusa. Datapwat sinabi na Abraham, nasa kanila ni si Moises at ang mga propeta, bayaang sila'y pakinggan nila. At sinabi niya, hindi amang Abraham, datapwat kung ang isa mula sa mga patay ay magkaparoon sa kanila, sila'y mangang sisisi. At sinabi niya sa kanya, kung di nila pinakakikinggan si Moises at ang mga propeta, ay di rin mga hikayat sila kahit ang isa'y magbangon sa mga patay. Amen. So, praise God. Tama na yun, kuya. So, makikita nyo doon, Brad. Di ba? Sheol. Nakita nyo po yung Sheol? In the Old Testament, ang ibig po sabihin ng Sheol ay hell and grave. Nakikita nyo po ba? Maliwanag ba doon? Di ba? Yung langgam na nasa TV eh. Doon sa baba ko yan. Nakita nyo po? Biro lang yung Brad, ha? Sa New Testament, Lowest part of amen. Sheol. Ang Sheol po is siya po yung lowest part of Sheol or tinatawag yung lowest part of Sheol, siya po yung tinatawag na Hades. Hades. Ang Hades po ay nagmula sa salita na Greek. Amen. Sa Lake of Hebrew fire. po, ang tawag po doon ay Lake of Fire. Amen. Gehenna or Hell. So makikita nyo dito mga kapatid na sabi dito sa ating pinag-aaralan, since the wicked do not go to their final perdition until after the last judgment, when they are cast into the lake of fire, the word hell should not be used to describe the present state of the wicked dead. Kasi po, bakit sinabi na ganun? Doon po kasi sa Revelation sinasabi doon na sa katapos-tapusan, yung Hades, yung Sheol, itatapon sila sa hell. Amen? Ibig sabihin mga kapatid, sabi dito, as far as it is known, no one is at present in hell, which is the lake of fire. Amen? So, sa panahon po nito, wala pang tao sa hell. Amen? Kasi merong temporary na kulungan or temporary na lugar kung saan yung mga patay na makasalanan ay doon po sila napupunta. Amen? Torment place na po yun. Ibig sabihin, nagduruso na po sila. Amen? The weak are at the present Hades, awaiting the resurrection of judgment. Hades is, however, a place of suffering as seen in the account of the rich man and Lazarus. Doon sa kwento po mga kapatid, ni Lucas sa 16 verse 22 to 23, yung mayaman at si Lazarus, dito po yung binigay na halimbawa ng Panginoon kung ano yung mangyayari sa isang tao. Amen? Ito po ay bago po si Jesus ay pinako sa krus kasi nakasulat po doon kanina. Amen? Ngayon malalaman din natin mamaya kung anong nangyari nung ang Panginoon ay ipinoffer na niya yung kanyang buhay at tayo po ay naniwala sa kanya. Saan naman mapupunta yung ating kaluluwa? Matatagal po natin dyan mamaya. Nakuha niyo po ba, Brad? Amen. Okay. Sabi doon, the weak do not go to their final perdition. Ang ibig sabihin, yung last nila na kahantungan. Amen? Hindi pa sila doon pupunta doon until after the last judgment. Yung last judgment na ito, sa Revelation po, makikita nyo po doon yung white throne judgment. Amen? Ito po yung judgment, ito po ay judgment para po sa mga unbeliever. Take note mga kapatid, para po sa unbelievers. Amen? Bakit kailangan pa yon? Upang ipakita sa mga unbeliever na hindi naman patay kay Jesus Christ, na sila po ay karapat-dapat talaga na punta doon sa hell. Kasi titingnan po doon yung book of works. Amen. Sabi doon, at present no one is in hell, which is the lake of fire. The wicked are in Hades, a place of suffering, katulad nung Luke 16 verse 23, awaiting the resurrection of judgment. So,
Manampalataya man o hindi manampalataya, lahat po tayo kapatid ay bubuhayin at bibigyan po ng katawan na hindi kailanman mamamatay. Amen? Glorious at saka condemned body. Amen? Tuloy natin. So, ano naman mangyari sa isang tao na isinuko niya yung buhay niya sa Panginoon? So, alam niyo na kung anong mangyayari dito sa tao na hindi nanampalataya sa Panginoon. Amen? Ano naman ang mangyari kapatid sa isang tao na matuwid? Sa Luke 23 verse 43, ito po yung kwento nung ni Jesus sa cross. Amen? Diba? Merong magnanakaw dun sa kanan at meron dun sa kaliwa. Yung sa kaliwa, kinutya niya ang Panginoon. Yung nasa kanan, sabi niya, Jesus, alalahanin mo ako kapag ikaw ay naghahari na. Amen? Makikita niyo po yan. Luke 23 verse 40 or 42, mababasa niyo po doon. Ang sagot po ng Panginoon ay ganito. Sagot niya doon sa nasa kanan. Nananampalataya sa kanya. Jesus answered, I tell you the truth, today you will be with me in paradise. Saan yung paradise na yun, Brad? Amen. Yun ang ating pag-uusapan. Saan yung paradise na yan? Kanina, ang pinag-uusapan natin ay before nung resurrection ng ating Panginoon, di ba? Bago namatay si Jesus Christ dun sa cross. Ngayon naman, ang pag-uusapan natin is after the resurrection of Jesus. Ibig sabihin, ginanap na ng Lord yung pagliligtas sa atin. Amen? Binigay na yung kanyang buhay. Ang sabi doon, the righteous was transferred from Sheol, from Abraham bosom to paradise. Amen. Saan yung paradise na ito? Wala pong nakakaalam. Pero ang sabi nila, ito yung place wherein kasama po si Jesus Christ. Amen. Kasi si Jesus ang nagsabi, today you will be with me in paradise. Ibig sabihin, sa paradise, nandun ang ating Panginoon. Sabi doon, sa Ephesians 4 verse 8, Jesus personally descended into Sheol to lead captive. He spent 3 days and 3 nights in the heart of the earth. Ayon po sa Matthew 12 verse 40, apparently Sheol is located at the heart of the earth. So, yung palang lugar ng mga patay, ayon po sa Bible, ay nasa sentro po ng earth. Yun po yung mga paniniwala ng mga scholar. Amen? Based doon sa salita po ng Panginoon at based po doon sa mga reference po na nasa Bible. Amen? So sabi doon, he emptied Sheol of the right, taking them with him in paradise. Tanong, Brad, meron bang salvation ang isang tao kapag hindi niya nakilala ang Panginoon? Wala. Paano yung mga nasa Old Testament na hindi nila nakilala ang Kautusan Panginoon? po, di ba? May kautusan po sa mga kasi sa Old Testament na sabi doon na sa Deuteronomy ba yun? Deuteronomy. Genesis o Deuteronomy. About sa mga naunang kautusan. Paano yung mga pinanganak sa hindi ganung pananampalataya. Halimbawa yung Muslim o yung mga Hindu o Buddhism. Anong mangyayari sa kanila? Kaya nga pumapasok doon ang Diyos ay just. God is just sa lahat ng tao. Paano yung mga hindi nakakilala sa Panginoon? Nakilala. Ano yung kautusan na susundin nila? Hindi nila alam yung kautusan. Lumabas sila sa mundo ng ang kautusan na yun ay para sa mga mananampalataya. Paano yung mga taong hindi nakakakilala o mga nasa liblib na lugar o restricted area? Amen. So, sinasabi po ng Bible, mga kapatid, amen? Hindi ko lang makuha yung eksakto na verse, wala po sa cellphone ko. Sinasabi po ng Bible, Brad, na yung conscience ang pagbabasehan ng Lord to judge a person na hindi nakakilala sa Diyos. Kung alam mo na bawal ang pumatay, yet pumatay ka, gagamitin ng Lord na basehan yun later to judge you. Amen? May verse po na nakalagay sa kwan. So, dito, balik tayo sa topic, Brad, ha? Bago tayo kwan. Sabi doon, nung namatay ang Panginoon, 3 days and 3 nights po siyang saan po napunta? Ayon sa Matthew 12 verse 40, sa center of the earth. Amen? Ano po yung meron sa center of the earth? Ito po yung lugar ng mga patay. Ayon po doon sa pinag-usapan natin kanina.
wherein yung Sheol ay meron pong dalawang compartment. Diba? Yung Hades or yung torment place at saka yung isa ay yung Abraham bosom. Si Jesus Christ po ba ay pumunta dun sa Hades o dun sa Abraham bosom? Napunta po siya sa Hades. Sa Abraham bosom. Amen. Hindi po sa Hades, Brad. Kasi yung Hades or yung Sheol, di ba sabi ko kanina, yung Sheol ay may dalawang compartment. Amen. Yung isa, Hades kasi at saka Sheol ay pareho eh. Pag tinignan niyo po dun sa Greek word, halos similar po yung word, a place of torment, or ito po yung lugar ng mga patay. Kaya lang ang pagkakaiba po dito, yung Hades, it's more similar po siya sa hell. Amen? Pero na namatay ang Panginoon, mga kapatid, hindi po siya pumunta sa hell. Hindi po siya pumunta doon sa torment place, kundi doon sa Abraham bosom. Amen? Bakit? Paano nyo nalaman na doon siya napunta sa Abraham bosom? Amen? Sabi niya doon, He emptied Sheol of the righteous, taking them with Him in paradise. Amen? Pakitingnan nyo po yung kanban. Ephesians 4 verse 9. Ayan. Para ma-clear po tayo. Kumbaga sa Tagalog, mga kapatid, nung namatay ang Panginoon, bumabasa doon sa Abraham bosoms para ipangaral yung magandang balita. Parang ganun po yung panon. Hindi siya po pwedeng pumunta sa Hades or doon sa place of torment. Kasi yung mga nandun sa place of torment, sila po yung mga makasalanan. Ang purpose kaya pumunta sa Panginoon doon sa Sheol, doon sa place, doon sa lugar ng mga patay, ay para po yung mga nasa Abraham bosom, marinig nilang salta o yung magandang balita at sila po ay isasama ng Lord sa paradise. Kaya nga po sa panahon ngayon, ang sabi po, empty na po yung Abraham bosom. Bakit? Ang sabi doon ng Lord sa ngayon din, isasama kita sa paradise. Hindi sinabi ng Panginoon doon sa nasa kanan na ngayon din dadalan kita sa Abraham bosom. Ang sabi niya, ngayon din isasama kita sa paradise. Amen? So, doon sa Sheol, wherein merong two compartment, ang meron lamang pong laman sa panahon na ito, mga kapatid, is yung place of torment. Yung mga makasalanan na matay, doon po sila dinadala. Pero yung mga buhay, sila po ay yung mga mabubuti or tumilala sa Panginoon, sila po ay dinala sa paradise. Hindi na po doon sa Abraham bosom. Bakit po? Ang reason kaya bumaba ang Lord doon sa Sheol ay para po mangaral doon sa mga tao na naroon sa Abraham bosom na hindi pa nakikilala ang Panginoon. Kaya nga doon sabi doon, He take captives. Dinala niya yung mga nandun sa lugar na Amen. Nakuha niyo po ba? That is Sheol na Sheol. Sheol po yan, di ba? Di ba? Yung Sheol is a place, lugar po ng mga patay. Amen? So sabi doon, He emptied Sheol of the righteous, taking them with Him in paradise. Amen. Para lalo nyo maunawaan, mga kapatid, later, basahin nyo po yung Book of Revelation, malalaman nyo ano yung mangyayari sa mga darating. Matatakal po ito. Revelation. Revelation po. Revelation. Amen. Ay, ayaw na. Ganun. So mga kapatid, kung meron po kayong mga questions ay sasagutin po natin hanggang dun sa cover po ng ating topic. Kasi limited din po yung aking kaalaman, Brad. Binase ko lang yung base po dito sa libro po ng GIL, yung inarrange po nila na Amen? Pwede rin po kayong magsaliksik. Papakinggan nyo po yung mga teachings na iba para alam nyo rin, aware din kayo. Amen? Pero ito ay biblical aspect po. Ibig sabihin, yan po ay makikita po natin sa Bible. Amen?
Tuloy po natin. Amen. Nakuha niyo po ba, Brad, o hindi? Nakuha po. Tungkol ka ba? Ha? Ano yun eh? Yung tungkol dun sa ano, yung soul, sabi rito, nung namatay ang ating Panginoon, di ba 3 days, bumumak siya. Di ba? Sa heart Sa heart ng earth. Di ba? Jesus did not go into the about of the wicked. The soul, okay, this, hindi na punta doon. But the part known as Abraham bosom, he emptied soul. Tandaan po natin, mga kapatid, nung bumaba ang ating Panginoon, kinuha niya yung mga righteous doon sa Abraham's bosom. Di ba? Amen? Yung mga, ibig sabihin ng pastor, yung mga namatay noon, na mananampalataya noon, na mananampalataya na doon sa Abraham's Nagkarinig ng bosom. kwan. Amen? Siguro yung tanong ni Kuya noon, yung mga noon na mga righteous, kasama doon yun. Di po ba? Yun nga yung sinasabi kapag na ang salvation ay nasa Lord, na kay Lord. Kasi kahit po yung mga unang namatay bago po si Jesus Christ ay ninoffer ng Diyos. Amen? Para sa kaligtasan po ng lahat. Ang Panginoon man ay nakarinig din sila ng salita kasi based po dito sa nakasulat na ito, siya ay bumaba doon sa heart of earth. Kalaliman. Wherein nandun po yung Sheol. Base rin po sa description ng Bible. At yung Sheol po, huwag po kayong malilito, yung word ng Sheol, ang ibig po sabihin ay lugar ng mga patay. Amen? At base po sa description na nakalagay dito sa Bible, bago po inoffer ni Jesus yung kanyang buhay, bago siya naging source ng ating salvation, yung lugar po na yun ay may compartment. Amen? Yung lower at saka upper part. Yung upper part po, ito po yung Abraham bosom. Amen. Ang ibig sabihin ng Abraham bosom ay doon po dinadala yung mga righteous na namatay yung panahon ni Abraham hanggang doon sa point na inoffer po ni God yung buhay po ni Jesus Christ. Nakuha nyo? Sa ilalim po nun, yung tinatawag na torment of fire, dito po napupunta yung mga makasalanan. Simula nung panahon ni Abraham hanggang dun sa time na inoffer din ni Jesus Christ yung kanyang buhay. Amen. Righteous po ba yung God? Opo. Bakit po mga kapatid? Merong law na sinusunod nung una. Amen. Based dun sa law, katulad nung sabi ni Kuya, paano yung mga kwan? Amen. Diba, yung doon, nag-start ang unang tao, kay Eva at Adan. Si Eva at Adan, may nakakilala sa Diyos. Di ba nga, nung nawala sila sa Garden of Eden. No. Nagsisisi sila dahil nga sa ginawa nilang kasalanan. So meron na silang sinusunod na hindi lang naisulat sa Bible yun. Ibig sabihin, noong time na naniniwala na wala pa naman nanunumpa nila Eva at Adan, noong mga time na naniniwala sa Diyos, o yung iba naman hindi, may mga judgment doon. Nag-start na kasi yung sinasabing sa pupunos ng Diyos doon kay Moses. Doon ang law. Pero since noon pa, sinasabi na hindi naabutan ng mga naabutan. Nakakaintindi na lang may Diyos. Hindi na natin masasagot yung wala na makasagot doon dahil wala nakasulat tungkol sa mga bagay na yun. At importante, yung panahon ni Eva at Adan, meron ng Diyos na kinikilala sila. Tama po ba? Ngayon, pagpapasok tayo dun sa kung saan mapunta, yung nasabi ni Pastor, yung mga righteous na naniniwala sa Diyos, kinuha ng Panginoon yun, i-emptied. I-emptied the Abraham's bosom. Hindi siya pumunta doon sa mga kasi nga, yung mga nahusgahan na yun Still, nahusgahan na yan doon. Still, niya lang yung nanampalataya. Dinala niya na sa paraiso. Still based po doon sa description ng Bible, Brad. Pag unawain po natin in a deeper kwan, makikita nyo na pati yung mga naunang namatay sa atin na hindi pa inoffer Jesus Christ yung buhay niya, still inabot po ng Panginoon. Based po doon sa sinabi doon na siya bumaba doon sa kalaliman. Anong purpose ng Lord para pumunta doon? Of course, para ipangarap po yung magandang balita. Amen? So, ituloy po ba natin? Amen. Ibig sabihin po, yung mga nasa Sheol, nagkaroon pa ng pagkakataon, opportunity sila na makapagbago pa. Yung mga matuwid kuya, pero yung mga nasa kwan, yung mga namatay na walang kwan, hindi po. Kasi meron ng law eh. Amen?
alimbawa po, paano yung mga bago ni Moses, di ba? Tingnan niyo mga kapatid, kung babasahin niyo yung Genesis, wala pang law noon. Wala pa. Pero ang Diyos, ginajudge niya katulad sino yung pinatay yung kapatid? Cain at Abel. Si Abel. Si Cain ang Cain, pumatay pinatay kay niya si Abel. Abel. O, paano hinusgahan ng Lord? O, bakit mo pinatay? Ano ba yung patay? Kasalanan ba ito? Ayon sa Diyos ay kasalanan. O, at alam din ni Abel ni Cain na kasalanan yun, di ba? Pag binasa niyo po yung kwan. So ibig sabihin kapatid, noon pa sa simula, ang sabi ni Pastor kanina, nakilalang tao ang Diyos, alam na nila yung kasalanan, meron na silang sinful nature na. May sinful nature na. Inusgahan ng Diyos eh. Inusgahan ng Diyos. Nagkaroon na ng sinful nature ang tao nung panahon ni nagkasala sila. si Adan. Dahil nga sa pagsuway, inusgahan na ng Diyos, sila yung kaya lang, hindi yung usgang mamatay. Na ano sila, dati hindi sila pwede mamatay. Oo, binigyan sila ng mamatay ng physical na. Dahil nga sa disobedience. Ibig sabihin, ang Diyos, since the beginning, may husga na. At tuloy po natin. So, righteous po yung pinag-usapan natin mga kapatid. Tama po ba yung relo natin? Tama po. Okay, malinaw po mga kapatid ha. Wala na pong tao sa Abraham's book. Wala na pong tao. Wala na pong nandoon sa Abraham's book. I-emptied na yun. Wala na yun. Tuloy po natin. Sabi na, at present, when the righteous die, yung mga matutuwid ko, they go immediately to be in the presence of Jesus Christ. Kasi nga, sabi ni Jesus, ngayon din, isasama kita sa paradise. Ibig sabihin, ang tao po, pag namatay, kasama po niya ang Panginoon. Amen? Based po dun sa salita ng Panginoon. Pansinin niyo po yung sinabi ni Apostle Paul sa Philippians 1 verse 23. Amen? Sinabi po ni Apostle Paul ito sa mga Philippians noong time na sila po ay ina-encourage na magpatuloy sa kanilang pananampalataya. Sabi niya, I am torn between the two. I desire to depart and be with Christ, which is better by far. Ano pong ibig sabihin nun? Sinasabi ni Apostle Paul doon na yung choices ko ay ganito. Mas ninanais ko na mamatay, kasi to depart is mamatay di ba? At makasama ni Kristo, sabi niya, which is mas mabuti. Ano yung sinasabi ni Apostle Paul? Sinasabi ni Apostle Paul na kapag siya po ay namatay, alam ni Apostle Paul na siya po ay mapupunta sa langit o sa paradise, makakasama po ng Panginoon. Amen? So, sabi doon, Paul expected at death sa 2 Corinthians 5 verse 8, we are confident, I say, that would prepare to be away from the body and home with the Lord. So clear po ba? Amen. Away from the body, ibig sabihin kapatid, patay ka na. Tandaan niyo po, ang tao po ay tripartite being. Kapag namatay yung tao, yung kaluluwa po, ay hindi po nananatili doon sa katawan. Humihiwalay po yan. Amen? Nasabi ko na, may tanong po ako dyan, Pas, sa point na sige kuya. ang tao po ba pag namatay, meron pa ba siyang alaala? May verse po kasi na nagsasabi na wala nang alalahanin pa ang isang taong pag siya ay namatay isang taong nanampalataya sa Diyos. Tama lang mga kapatid. Kasi Brad, Revelation 20 verse 4, ang sabi po doon, kapag kasi namatay ang isang tao, ikaw ay mapupunta sa presensya ng Panginoon. So doon sabi doon sa Revelation, wala nang iiyak, wala nang kirap, wala nang mga bagay na yung naranasan po natin dito ay tapos na. Pag napunta ka sa presence ng Lord, you are at peace. Wala ka na talagang alalahanin mga kapatid. Wala ka nang alaala. Wala nang alaala. Mo yung nabitter ka. Yun. Iyak ka doon. Sabi, alalahanin mo pa yung pamilya mo sa lupa. Hindi na po. Hindi Kasi na. po mga kapatid, lahat ng klase ng love, lahat ng klase ng thinking, ma-overcome po ito nung pag-ibig ng Diyos. Ang focus po natin ay sa Diyos na lamang. You're at peace. Meron po kasi meron po kasi nagkaroon ng discussion about that. Meron pang alaala ang tao kapag kamamatay lang. Pinipilit niya na gano'n. Saan ba bro verse yan sinasabi mo na yan? Kasi merong verse kasi sinasabi na ang tao na isang Kristiyano na namatay at pagkamatay niya wala na siyang alaala pa base sa verse na yon. Pero yung sinasabi mo kako, wala naman kako sinabi sa Biblia na ganyan. Ang tao ay may alaala pa pag siya namatay. Pagka namatay yung isang tao, makikilala mo kapatid yung mga pag nasa piling ka ng Lord. Kaya lang,
Yung mga bagay po na katulad ng problema mo sa family mo, mawawala po lahat yun mga kapatid. Wala nang alalahanin. Kasi yun po yung salita ng Diyos na sinasabi ko kanina, yung Revelation 20 verse 4. Nagsabi doon sa piling ng Panginoon, wala nang pag-iyak, taggutom, kamatayan. Ibig sabihin kapatid, lahat ng mga narasan mo dito sa lupa, mawawala na lahat yun. Kaya, ano yun? Righteous yun. Sa righteous po yun. Pag wicked ka, doon ka, baliktaran yun, Dalamhati. Opposite. Ito yung ibig sabihin, no? Mm-hmm. Pag dalamhati yung lagi mo naalala, Opposite means, na. pag na-wicked, dalamhati po, sakit lahat, everything, anong ibig sabihin? Ibig sabihin, naalala mo mga ginawa mo, nagsisisi ka na doon, kaya lang, huli na. Tuloy po natin, Brad. Pagka-righteous ka, Yeah. So yun po yung kaibahan mga kapatid ng isang manampalataya sa hindi manampalataya. I hope na clear po sa inyo. Amen? Pwede po natin ulitin ulit later. Tuloy po natin? Amen. Okay. Tingnan niyo po to. When Lazarus died, he went immediately to Abraham's bosom. Di ba? Ayun po doon sa kwento. Nung nandun na siya sa Abraham's bosom, ano po yung naranasan ni Lazarus? He was comforted. Amen? Wala na siyang inaalala kasi nandun na siya, kino-comfort na siya. The rich man wanted Abraham to send Lazarus to witness to his living brothers, showing both are in the state of conscious activity. Ano pong ibig sabihin yung kapatid? Dala-dala po nila yung kanilang kwan. Meron pong pakiramdam. Amen? Meron pong sense. Amen? Kasi, nararamdaman nung kwan, nararamdaman nung Lazaro na, he is comforted. Samantalang yung mahirap, ay yung mayaman na namatay, nararamdaman niya yung hirap. O kaya nga po, anong proof na nararamdaman niya yung hirap? Nakiusap sa kay Abraham, Lord, pwede ba? Padala mo si Lazaro sa aking mga kapatid upang hindi sila mapunta sa lugaring ito. Kung masarap yung pakiramdam niya, Brad, hindi niya sasabihan si Abraham na gano'n. Ibig sabihin kapatid, na hirap siya dun sa katayuan niya nung nandun po siya sa torment place, dun sa torment place. Amen? Na-analyze niyo po ba, Brad? Amen. So clear po tayo doon. Sabi niya, perhaps no thought is more comforting to believers than to know that at death they will go to be with Jesus. So ibig sabihin kapatid, yung most na inasahan ng kwan, yung pinaka gusto natin ay kapag tayo namatay, halimbawa, ay dahil po may relasyon tayo sa Panginoon, napupunta po tayo sa piling ng Panginoon. At ayon po sa Bible, sa piling ng Panginoon, comforted po tayo. Kaya nga Brad, bakit matatakot na mamatay isang tao? Kasi po, hindi siya sigurado kung saan po siya mapupunta. Or, wala siyang tamang relasyon sa Panginoon. Yun lang po yung dahilan doon. Hindi ka po naniniwala na natatakot ako kasi walang magbabantay sa aking pamilya. Wala. Lahat tayo kapatid ay pupunta sa part na yun. Lahat po tayo ay mamamatay. Whether we like it or not, pag natapos na yung buhay natin, yung ating mga maiwan, bahala na sila sa kanilang mga kwan. Sila naman po yung tatayo para sa kanilang mga sarili. Amen? So, ang pagkuhan natin ngayon, ang pagkanaisip natin ngayon, ang pag-aralan natin ngayon ay kung paano talaga tayo mapunta sa Panginoon. Amen? 1 Thessalonians 5 verse 9 to 11. Kung may katanungan kayo, pwede po kayo magtanong. Sabi doon, for God has not destined us for wrath, but to obtain salvation through our Lord Jesus Christ. Sinasabi doon na hindi daw tayo nakadestin doon sa kaparusahan, kundi ang nais po ng Diyos, makamtan po natin yung kaligtasan sa pamamagitan po ni Yesu Kristo. Amen? Sabi niya, who died for us that whether we are awake or sleep, we might live with Him. Anong ibig sabihin yung awake or sleep? Awake or sleep is a metaphor po ito na ginagamit. Awake, buhay ka. Sleep, patay ka. Amen? Kasi pag sinabing awake, buhay, awake, gising ka, pag binabasa niyo po yung Bible, metaphor po ito na tumutukoy sa isang tao na buhay pa. Nasa physical pa nito. Pag sleep na, mababasa niyo sa Bible na metaphor na ginagamit po ito sa nalitulo sa isang tao na patay na. Amen? So sabi doon, we might live with Him. Therefore, encourage one another and build one another up just as you are doing. Yun. So encourage daw natin ang bawat isang mga kapatid, palakasin natin ang bawat isa na kailangan magpatuloy pong manampalataya sa ating Panginoon. Bakit po? Yun lang po yung way, Brad, para pag dumating yung time, yung tinatawag na kamatayan, sa bawat isa po sa atin, tayo po ay mapupunta sa piling ng Panginoon.
Amen? Clear po ba? Ituloy po natin? Amen. Kung may mga katanungan kayo, Brad. Ayan po yung kwento. Ito yung para mas clear po sa inyo. Doon sa kwento, sa Luke 16:19 verse 31, binasa ni Kuya kanina. Maliwanag naman. Amen? Nung namatay si Lazarus, sino pong unang namatay doon? Si Lazarus, di ba? Namatay si Lazarus, dinala po siya ng anghel doon sa Abraham's bosom. Amen? Pagkatapos, nung yung rich man naman ang namatay, siya po ay dinala sa isang lugar wherein siya na po ay nagsimulang maghirap, torment. Napansin niyo po yung kwento? Ano po doon sa bahagi ng kwento ni Lazarus? Ano po yung kwan doon? Pahiwating na mahirap doon, mainit doon sa kinatatayuan ni Kwan. Yung nakiusap po yung rich man. Yun, nakiusap yung rich man. Kapatid, ikaw ba yung daliri lang ay Kwan? Ibig sabihin, hirap na hirap po siya. Kasi bakit? Gusto niya lang napalamigin yung kanyang dila kaya isaw-saw, daliri lang. Hindi niya sinabi na, Father Abraham, pwede niyo bang sabihin kay Lazarus na bigyan ako ng isang tasang tubig? Hindi po yun ang hili niya. Isaw-saw niya lang yung kanyang daliri. Diba? Ibig sabihin, kapatid, ang hirap. Ang hirap dun sa kinakatayuan ng Kwan. So, between the Abraham bosoms at saka yung torment place, meron pong great gulf. Take note, Brad. Ito yung state ng Sheol noong hindi pa namamatay o nag-resurrect ang Panginoon. Amen? Nung nag-resurrect ng Panginoon, ang natitira na lang diyan ngayon ay yung place of torment, yung Abraham bosom is empty na. Wala na. Clear po? Clear. So, mag-research din kayo mga kapatid. Ito lang yung para lang ma-kuha natin. Bupa. Okay. Kuya, yung picture mo? Ito po yung mga maling pananaw. Research nyo rin, Brad. Amen? Mga maling pananaw. Patungkol po doon sa intermediate state. Una po, purgatory. Ano po ang purgatory? Sa mga Catholic yan sa Catholic. Amen. Itong word na purgatory ay ginagamit po sa Catholic wherein, pag namatay daw ang isang tao, mapupunta siya sa isang temporary compartment. Amen? At doon, pwede siyang ipanalangin ng kanyang mga kwan upang siya po ay ma-cleanse sa kanyang kasalanan at meron pang chance na pumunta sa langit. Saan po kinuha yun? Mababasa po ito doon sa isa sa mga books sa Apokripa. Yung 12 books na nakasingit po between Old at saka New Testament. Ito po ay matatagpuan sa Catholic Bible. Catholic Bible. Amen? Merong books na tinatawag na Apokripa. I'm not sure kung 12 or 14 pero nandun po sa range na yon. Amen? At meron pong kwan doon na Susana and Dragon yata. Ito. Ayun, nandoon yung kwan, yung idea ng purgatory. Dito yan. Pero mga kapatid, bakit hindi sinama yung kwan, yung Apokripa doon sa ating Bible? Kasi po, iko-contradict niya lahat ng kwan, laws ng Lord patungkol po sa salvation. Amen? Halimbawa po, Hebrew 9 verse 27, ang nakasulat doon, minsan lamang mamatay ang tao at pagkatapos nun ay judgment. Amen? Kung meron pang purgatory, kapatid, ano pa, bakit kailangan pang si Kristo ay kailangan mamatay? Wherein, kung namatay ang tao, dadali na sa purgatory, di panalangin na lang natin para mapunta sa langit. Hindi mo kailangan si Kristo. Tama po ba? Kaya magko-contradict, kapatid, yung principle ng purgatory. Ang sabi doon, lahat po tayo, brad, ay galing sa Roman Catholics. Ito, brad, ay para ma-enhance po yung ating pagkaunawa. Sabi, the Roman Catholic and Greek Orthodox churches, members who live imperfect lives must spend time in purgatory in order that their sins and imperfection may be purged. Ibig sabihin, kapatid, ilalagay ka dun sa lugar para may pagkakataon pa na yung iyong kasalanan ay mapatawad. Amen? Kaya nga, Brad, sa ibang sect, meron pong pasyam, Pinapanalangin pa. 40 days. pa 40, pa 90, ipinapanalangin. Bakit po? Dahil po sa idea na yun. So nakuha niyo po yung kapatid na merong pasampo, merong pasyam, pa 40 days, na 90 days, ipinapanalangin. Dahil po sa idea na gano'n, merong purgatory. Amen?
Sabi doon, time in purgatory depends on the seriousness of offenses. Maybe few hours or centuries terminated only by the last judgment. So ibig sabihin kapag maiksi daw yung kaunti daw yung kasalanan mo dahil ipinapanalangin ka, mas maiksi yung time mo na mag-stay sa purgatory. Eh paano, Brad? Wala na palang mapupunta sa hell. Lahat po ay mapupunta na lang sa heaven. Kasi may chance ka na maligtas eh. Not by your own, kundi dahil ipinapanalangin ka. Contradict po sa salvation to, Brad. Saan? John 3 verse 16. Narinig yung word that whosoever believe. Eh pwede pala ako hindi manampalataya, kuya, kay Jesus Christ kasi pag napunta ko sa purgatory, maliligtas pa rin ako. Manalangin naman ako. Nakita niyo mga kapatid yung contradiction? Kaya po hindi acceptable yung principle ng purgatory. Contradict po ito doon sa salvation na ino-offer po ni Jesus Christ. Amen? Sabi dito the Roman Catholic Church, the time in the purgatory may be shortened by gifts to the church or by prayer or masses sponsored by the relatives. Amen? Ibig sabihin kapatid, yung salvation mo sa time na yon, nakakamtan kasi yung mga mag-anak mo nagbibigay ng gift sa church at ipinapanalangin ka, may pamisa. Yun po yung ibig sabihin nito, kuya. Amen? Nakuha niyo pa? Sabi nang, this doctrine is based upon the passage taken from the Apocrypha. Sa Maccabees pala yun. Ayun. Kung meron kayong Apocrypha, makikita nyo yun. 2 Maccabees 12:41 to 43. The apocryphal books were not part of the canon of Scripture but included in the Catholic Bible. Amen. So yung Apocrypha, yung 12 books na yon, kasama po dun sa Roman Catholic Bible, nasa pagitan po ng Malakay at saka Mateo. Ibig sabihin, Old at saka New Testament. Nandun po yung 12 books na yun. Dulo po siya. Nandun po sa yung pa na yun. So, bakit mali, bakit false yung view na ito? It contradicts po yung salvation na ino-offer ng Diyos sa atin through Jesus Christ. Kasi, ang isang tao, based sa view na to, pwede kang maligtas hindi dahil sa relasyon mo sa Panginoon. Maliligtas ka kasi pinapanalangin ka ng kamag-anak mo. Which is, mawawala po yung ino-offer yung salvation na ino-offer po ng Diyos through Jesus Christ. Amen? Clear po tayo? Next. Ano po sa the concept of purgatory violates the plain scripture of the sufficient of the blood of Christ to clean sins, salvation by grace through faith. Yun. Daming verse, o yan ang mga naka-verse yan. Okay. Sabi po doon, no reference in Scripture to the immediate state makes any reference to purgatorial suffering. Wala pong reference doon sa canonical book or Bible, yung 66 books. Amen? The concept of purgatory violates the plain teaching of Scripture of the sufficiency of the blood of Christ to cleanse sin and salvation of grace through faith. Tama naman, di po ba? Kasi kapatid, para mas malinaw, kapag namatay ka, makasalanan ka, pupunta ka daw sa purgatory. Pagkatapos, waiting place yun. So, yung time mo daw na mag-stay sa purgatory, depende dun sa dami ng prayer ng mga kamag-anak mo na nandito sa pan at saka mga offerings po nila. So, kung mas marami yung prayer, mas marami yung offerings, mas maiksi yung time mo sa purgatory. Saan ka mapupunta after mo sa purgatory? Pupunta ka na sa heaven. Bakit naglagay ang Lord ng hell? Wala nang gamit yung hell. Ibig sabihin, wala nang makukondemn, Brad. Pagdating ng araw, lahat po tayo pupunta ng langit. So, hindi na natin kailangan manampalataya kay Jesus Christ. Pag ganun. Mas lugi yung mahirap. Paano yung mahirap? Walang mag-donate. Ayun lang. Kasi kapatid, ang nangyari, ang salvation ay hindi po by grace na, salvation ay good works na pag ganun. Tandaan niyo po, ang salvation, it is by grace through faith kay Jesus Christ. Ang salvation po, Brad, ay hindi po based sa good works. Amen. Yung good works ay bunga po ng ating pananampalataya sa Panginoon. Amen? Clear po tayo. Tapos na po yung purgatory. Next. Soul is sleeping. Ano po yung idea sa soul is sleeping? Naniniwala sila, sabi doon, after that, the soul rests in an unconscious state until the resurrection. Naniniwala po yung mga ibang sect na kapag namatay yung tao, para lang pong natutulog. Nakatukdok. Amen, nakatulog lang siya. Kailan magigising yung doon sa time na magre-resurrection po siya. Ano po yung ibig sabihin na resurrection? Ito po yung time na babalik ang Panginoon, bibigyan po lahat ng katawan na hindi namamatay.
Amen? Makasalanan ka or matuwid ka, lahat po tayo ay bibigyan ng kasalanan ng katawan na hindi mamamatay. Amen? Mangyayari po yan sa mga unbelievers, mangyayari po yan bago po yung last judgment. Kasi kapatid, mahirap talaga yung pag dinala sa hell, hindi yung kaluluwa ang dadalhin sa hell. Ang dadalhin sa hell ay yung kaluluwa na nasa everlasting body. Amen? So darating yung time, lahat po tayo, mabuti o masama ay magkakaroon ng katawan na hindi namamatay. Amen? Sabi ng Bible, kapag ikaw ay may relasyon kay Jesus, glorified body. Pagka wala kang relasyon kay Jesus, condemned body. Ang ibig sabihin ng condemned body, ikaw po ay mapupunta sa hell at forever na hiwalay sa Diyos. Amen? Condemned na po siya. So sabi doon, doctrines by the Seventh-day Adventists, the Jehovah's Witness, and some small groups. So ito po yung doctrines ng ibang sect, mga kapatid. Amen? Huwag na po natin pag-usapan yung Seventh Day at saka yung Jehovah's Witness kasi teaching po nila ito. Amen? Ang sabi po din, basis of arguments, the Bible refers to death as sleep. Of course, doon sa Bible, Brad, hindi lang si Paul, hindi lang si David, marami kang mababasa doon sa Bible na inalintulad nila yung kamatayan sa natutulog. Amen? Ano explanation doon? Sabi doon, assume that the souls cannot function apart from the body, that will not awaken with join with the body at the resurrection. Sinasabi mga kapatid na kapag namatay doon isang tao, yung kaluluwa ay hindi ito humihiwalay sa katawan. Nananatili ito sa katawan. Kaya nga natutulog lang eh. Di ba? Pero they assume na ganon. Kailan magigising yung kaluluwa? Bulok na yung Bubulok na yung katawan sa resurrection. Ibig sabihin, yung soul lang nandun lang sa grave kasama yung katawan. Parang ganun po yung soul is sleeping po ang ibig sabihin. Bulok ang tao, di ba? Amen? Sabi, it seems inappropriate that the righteous should enjoy heaven bliss or the unrighteous suffer Hades until after the judgment. Amen? Hebrew 9 verse 27, ang sabi po doon, minsan lamang mamatay ang isang tao at pagkatapos na ito ay paghuhukom. Amen? So, contradict din ito doon sa sinabi ng Panginoon kanina. Diba nabasa niyo yung sabi ng Panginoon doon sa nasa kanan? Sabi niya, magnanakaw. Sabi niya, ngayon din, dadaling kita sa paradise. Pero makita niyo po doon sa mga kapatid, ewan panlupa na, di ba? Pero sino dinala ng Panginoon sa paradise? Hindi naman pwedeng dalhin yung katawan. Yung kaluluwa po nung dinala. Amen? So, ibig sabihin kapatid, naghihiwalay talaga. At yung father ko po, nakwento ko na ito one time po yung father ko, humiwalay po namatay po siya. Amen? Doon sa Santiago City, sa hospital. At hindi namin alam kung anong nangyari. Pero siya po yung nagkwento sa amin na nung time na dineclare na doktor na patay siya, nandun siya sa taas, nakikita niya yung mama ko na sinusuntok niya yung dibdib ng father ko. And tama, sinasabi nga ng mama ko, ganun na yung ginagawa. Tinanong namin siya kasi na-revive po siya. Anong nangyari sa'yo, Dad? Sabi niya, nakita ko yung mama mo sa isang room. Umiiyak siya, sinusuntok niya yung dibdib ko. Sabi, bakit ka bumalik sa katawan? Sabi niya, biglang nagliwanag eh. Nung nagliwanag, nandun ako sa katawan. Ibig sabihin kapatid, ito po yung patutuo ng isang patay, namatay na muling nabuhay. Amen. So, ibig sabihin kapatid na talagang humihiwalay po yung kaluluwa natin dun sa ating katawan pag po namatay yung isang tao. Hindi po totoo, Brad, na dahil patay yung katawan, yung kaluluwa ay nandun lang na parang nakatulog lang yung katawan. Amen? Contradict po yan dun sa mga teachings na katulad ng sinabi ng Panginoon. Amen? Tuloy po natin. May question po kayo? Tuloy natin. Sabi doon, the term sleep to describe death is a figurative or euphemistic expression to emphasize the fact that the deceased person still lives. Amen. Kapag natutulog ka, Brad, patay ka ba o buhay? Buhay pa rin. Buhay pa rin. Nakarest lang yung katawan. Pero minsan, napansin nyo, Brad, na kapag natutulog ka, nananaginip ka. Tama? Ibig sabihin, kapatid, active po yung ating kaluluwa. May mga time na active po yung ating kaluluwa. Amen? So dito, sabi niya, the metamorphical use of the word sleep
Ibig sabihin, yung word doon na sleep is appropriate because the similarity in appearance of a sleeping body and a dead body. So may similarity daw po yung taong natutulog at saka yung tao na namatay. Amen? Restless at saka peaceful. Kaya pala ginamit yung word na yon, amen, ng ating Panginoon. Kasi when you are sleeping, ay katulad ng isang patay na restful at saka peaceful na siya. Ibig sabihin, hindi siya, nakarest lang siya, Brad. Pero, hindi po natutulog yung katawan kasama nung katawan. Ay, yung soul kasama nung katawan. Amen? Humihiwalay po ito. Amen? The account given by Jesus at the state of the rich man and Lazarus immediate after death demonstrate that their soul were not sleeping in unconsciousness. Yun, isang magandang halimbawa. Nung namatay yung mayaman at saka si Lazarus, ang nangyari po, yung kanilang kaluluwa ay dinala po sa Hades at sa Abraham bosom. So, ito yung sabi doon, ito yung halimbawa na hindi totoo na natutulog yung kaluluwa kasama yung katawan. Kasi nga yung katawan, sabi nga ni Kuya, ay nabubulok, nawawala. Saan mapupunta yung matutulog lang siya doon, wala na siyang katawan? Hindi po pwede bang kapatid? Amen? Okay. Sabi dito, response on soul sleeping, that the spirit of man cannot function apart from the body is made clearly by Paul's treatise on death. Ito yung explanation na hindi daw totoo na pwede daw mag-function yung kaluluwa or pwedeng humiwalay yung kaluluwa dun sa katawan. Sabi niya, if being absent from the body means soul is sleep, why would he be concerned about being pleasing to the Lord after death? His ambition to please would have applied only to existence before death. Di ba sinabi ni Paul dun na nais ko na ma-please ang Lord, buhay man ako o patay na ako. So sinasabi dito, kung natutulog lang yung katawan after nung death, bakit ang sabi ni Saul na kapag patay na siya, gusto pa rin niyang i-please ang Lord? Sinasabi ni Paul na, kasi ang sabi ni Paul, kapag namatay na ako, sabi niya, ako ay nasa presensya na ako ng Panginoon. Diba? Sabi niya, mas gusto ko na malayo ko sa katawan para nasa presensya ko ng Lord. Sabi niya, mas na naisin ko, sabi niya, binasa natin verse kanina, mas na naisin ko na wala na ako sa katawan para sa presensya ko ng Lord. Ibig sabihin, kapatid, talagang hindi po natutulog or hindi po intact yung soul doon sa katawan ng tao na parang natutulog kapag siya po ay namatay. Humihiwalay po talaga siya. Amen? So, sabi doon, since he expected to please the Lord by praising Him. Sa Revelation, Brad, makikita nyo doon yung mga kaluluwa ng mga martir ay nasa piling ng Panginoon. Pero kayo mababasa na ganun. So, ibig sabihin, kapatid, yung mga kaluluwa ng kuwan ay nakahiwalay doon sa katawan. Amen? Pag binasa nyo yung Revelation, makikita nyo, mababasa nyo ito yung mga future events wherein yung mga soul ng mga unbeliever, yung mga soul ng duman sa tribulation ay sa piling ng Lord. Kung natutulog po or namatay na yung katawan ng tao at nandun yung mga soul, bakit sinasabi ng Bible na yung mga soul ng mga believers na nakadaan sa tribulation ay nasa piling ng Lord? Diba? Hindi, wala pong sense, di ba? Unless na talagang yung soul ay humiwalay po sa katawan ng tao pagkapatay. Answering the assumption that men must await the judgment before enjoying bliss or suffering punishment, the judgment day is a solemn announcement of the sentence and for the revelation of the justice of God in the presence of men and angels. Special day po yung judgment day, mga kapatid, wherein dito po i-reveal ng Lord lahat po ng mga bagay na ginawa natin. At i-reveal ng Lord kung ang mga pangalan po ba natin ay nakasulat po doon sa Book of Life or hindi. Special po yun. Amen? Jesus said, he who believes in Him is not judged. He who does not believe has been judged already because he has not believed in the name of the only begotten Son of God. John 3 verse 18. Ang tanong ko, Brad, ito, bago tayo
Ang tao ba habang nabubuhay, malalaman po ba niya kung saan siya papunta kapag siya ay namatay? Pwede ba siyang makasiguro na pupunta sa lugar na ito, pupunta sa langit kapag siya po ay buhay pa? Amen. Amen. Dahil sa kasalanan niya, alam mo. Sigurado po, Brad. Amen. Bakit po? Sure na sure po yung word of God. Sabi doon, ang sino mang manampalataya sa Kanya ay hindi mapamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Yung tunay, no? Yun po yung assurance, kapatid, na meron ang isang tao habang siya ay nabubuhay. Pwede niyang ma-assure na kapag siya ay namatay, ay makapunta siya sa piling ng Lord. But take note, Brad, tunay po na relasyon sa Panginoon ang kailangan. Paano may mga kasalanan po ko? Oo, tama po yung Brad. Habang nasa katawan tayo, nagkakasala tayo. Pero alam ng Lord yung puso ng tao. Amen? Kasala ka, nagsisi ka, hindi lang yung paulit-ulit na ginawa mo na, gawin mo ulit, ginawa mo na, gawin mo ulit. Hindi po tunay na pagsisisi yun. Amen? Ituloy po natin. Saan na po ba tayo? Sabi, there will be a believer's judgment concerning rewards of service but not concerning salvation. Once salvation is conditional, is conditioned on faith in Jesus Christ. Amen, Brad? Magkaiba po yung believer's judgment doon sa judgment seat of Christ o kaya yung white throne judgment. Ang believer's judgment, hindi ka husgahan dahil sa iyong makasalanan. Judgment ito kasi bibigyan ka ng reward. Ito yung ginawa mo, ito lang yung reward mo, ito yung ginawa mo. Ibig sabihin, Brad, walang condemnation yon. It's a reward, awarding po ito sa mga believers. Awarding po ito. Amen, sa mga believers. Pero sa mga unbelievers, ang tawag po dito ay final judgment o kayong white throne judgment. Wherein, ang gagawin po nila, ipapakita sa nila yung kanilang magawa, pagkatapos titingnan po yung kanilang mga pangalan sa Book of Life. Amen? Condemnation po yun. So, both ay merong judgment, kaya lang may pagkakaiba po yung judgment na yon. Saan po nakabase yung yung reward? Base po sa mga mabuting ginawa natin na base po doon sa mabubuting gawa na naging bunga po ng ating pananampalataya sa Panginoon. Magkaiba po yung Brad, yung mabubuting gawa na bunga ng pananampalataya natin sa Panginoon doon sa mabubuting gawa lamang. Bakit kailangan yung may pananampalataya? Kasi po ang glory kay Lord kapag ginawa mo yan dahil sa pananampalataya mo sa Diyos. Amen? Doon sa good works lang. Amen? So ang may merit po ay yung ginawa mo dahil sa yung faith, yung good works na ginagawa mo na bunga ng iyong faith. Amen. Clear po ba tayo mga kapatid? Ibig sabihin ba, lahat halos ng na yan, paglilingkod natin sa Panginoon. Di ba? Sabi, your labor in the Lord is not in vain. Yan yung Bema judgment. Bema judgment. Yung nasa yan yung 7 years tribulation, di ba tribulate tayo dito? Yung mga naka-raptured na. 3.5. Mga naka-raptured, saka yung mga mananampalataya, di ba kinuha na ng Panginoon sa langit? Doon na nagkakaroon ng marriage supper of the marriage supper of the Lamb. Tapos na nagbibigay ng award. Habang nagkakasayahan sa langit, yung mga naiwan, tribulation ang inaabot. Inaiwan dito. Tawa nyo? Silang tatanggap po. May topic din yan May topic din doon. May topic din yan. Itinanong mo Tuloy pa natin mga kapatid. Pinalaban nyo Yung una po sa false view ay purgatory. Tandaan nyo po, mali po yung view ng purgatory. Pangalawa po, soul sleeping. Pangatlo po ay spiritism. Amen? Spiritism teaches that the living may communicate with the dead and the dead with the living through a medium. Bawal po ito, Brad, Bawal na bawal po yun. Yung pupunta po doon sa manghuhula, bawal po yun. Tawas-tawas, bawal po yun mga kapatid. Amen. Spiritism po yun. Amen. In the Bible, no evidence to suggest that there can be legitimate communication between the living and the dead. The Scripture forbid any attempt to do so. Amen. Sa Bible po, wala kayong makikita na example maliban sa isa. Ano po yun? Anong halimbawa sa Bible? Sa Bible, wala kayong makikita na example ng spiritism maliban sa isa. Yung meron Si Saul, pumunta siya dun sa witch of Endor para kausapin si Samuel. Which is, mali po yun. Walang nakakasiguro na si Samuel yun. O sa Old Testament. Amen? Pero bawal po yun mga kapatid.
Baka naniniwala po ka sa multo. Ay, bumalik yung lolo ko, bumalik yung asawa ko, nakita ko yung kanyang kaluluwa. Hindi po totoo yun. Saka yung nanaginip ko, nakita ko yung lolo ko. Kung nagamdam si ganito ko, naku. Ba't po yung kapatid? Ang demonyo, kaya tayong deceive. Kaya niyang kumuha ng itsura ng mga itsura. Tulad nga nung pamangkin ko, no, sa amin, nung 1-year anniversary nung nanay, ay nung birthday niya pala. Nakakita ng paru-paro sa loob ng bahay. Ba, sasabihin ba naman na dinalaw tayo ni Lola? Yun na. Sabi ko, hindi ako maniwala. Superstitious. Okay, tuloy ko natin mga kapatid. Okay? Two explanation of spiritist phenomena. Amen? Bakit nangyayari po yun? Ang sabi, they are reproduced by deceptive manipulation as has been often proved. Deceptive manipulations, ibig sabihin, gawa po ito mga kapatid ng mga evil spirits or si Satan. They are produced by lying spirits. Amen? Kaya sabi nila, may mga kaluluwa, meron kayong makita ng mga pan. Ito po ay mga evil spirit. Hindi po totoo brad na si Lolo ay, yung kaluluwa ni Lolo ay nandyan pa, o yung kaluluwa ni Kwan. Hindi po totoo yun. Amen? Deceiving po yun mga kapatid. In Acts 16 verse 16 to 19, Paul delivered a girl from a spirit of divination, Python. Naalala niyo po ito? Acts 16 verse 16 to 19. Ito po yung bata na nanguhula. Laging sumusunod kay Kwan, kay Paul. Sabi niya, ang mga taong ito ay lingkod ng kataas-taasang Diyos. Di ba? Abang nagtuturo si Kwan, laging ganun sinasabi niya. Ni-rebuke po ni Paul. Ano pong nangyari? Umalis yung evil spirit, gumaling yung bata, yung mga may-ari doon sa bata, yung mga boss niya, inuli si Paul, pinakulong po sila. Pero yung pong part na ito, sabi, Paul delivered a girl from a spirit of divination. Amen? Divination, ibig sabihin, nanghuhula. Amen? Evil spirit often deceive people who consult medium by imitating the voice and appearance of the deceased loved ones. Nangyayari po ito, yung pumunta sa mga nanghuhula. Amen? O yung mga bolang kristal. O sa Quiapo, marami po yan. Sa gilid ng church nung araw, pero wala na po yata ngayon. Nilinis na nila. Yun mga kapatid. So hindi po totoo brad na yung kwan, kung namatay na si Lolo, yung kaluluwa niya ay nandyan pa. Hindi po totoo yung brad. Amen? Dahil minsan sa kaiisip po natin or sa mga bagay na kilos natin, nadidisip po tayo ng kwan ng ibang espiritu. Sila mismo ang gumagawa ng kwan para tayo po ay madisip. Amen? Next, seeking biblical support, spiritists cite the case of witch of Endor. Ito po yung sinasabi ko rin na bring up the spirit of Samuel. Amen? Pero wala pong proof aside from that situation na talagang si Samuel po yun na nakipag-usap kay Saul. Sabi doon, no encouragement for spiritism. Saul was punished with death for disobeying the Lord by consulting a familiar spirit. Tunay po yun, di ba? Pinaresuhan si Saul dahil sa pumunta siya dun sa witch of Endor. Amen? Moses and Elijah also appeared in the Mount of Transfiguration. Amen? Yung namuti ang umilaw ang mukha ng Panginoon. To represent the law and the prophets and to confirm the Christ Jesus was the goal of the Old Testament law and prophecy. May purpose po yun mga kapatid. Amen? Ano po yun? Si Elijah po, it represents the prophet. Si Moses po, it represents the law. Amen? Sabi doon, nakipagkita siya to confirm that Christ Jesus was the goal of the Old Testament law and prophecy. Amen? Na talagang mangyayari yung ipinapisi kay Jesus Christ. Yun yung purpose, kaya nagkaroon po ng ganun na situation. Sabi niya, they spoke about the departures, his departure, which he has about to bring to fulfillment in Jerusalem. It's all about prophecy. Amen? Hindi po ito spiritism mga kapatid. Amen. Departure is exodon or exodus from Greek. Moses by exodus from Egypt delivered Israel from bondage. Okay? Christ by exodus to the cross and resurrection delivered mankind from the bondage of sin. The appearance of Moses and Elijah was a token of messianic fulfillment. Okay. Maliwanag naman po, di po ba? Tatlo na tayo. Okay. Remember, the Bible lends no encouragement to consult with the dead.
Amen. Hindi po in-encourage ng Bible na kausapin natin yung ating mga lolo sa pamamagitan po ng medium, Brad. Amen. Lulukuhin lang po tayo, magbabayad po tayo ng kwan. Christ is the Lord of the dead and the living. Tama po yun. Buhay man o patay, si Kristo po yung ating Panginoon. If He permits the dead to appear, it will be to signal some strategic events of sacred history. If we need comfort and guidance, we have the Word of God and the Spirit of God. Amen. Minsan kasi ang ginagawa natin, gusto kong kausapin si Lolo. Pupunta tayo sa spiritism kasi kailangan natin ng comfort, namimiss natin siya. Pero ang sinasabi po dito mga kapatid, kung kailangan natin ng comfort sa guidance, ano po yung gagawin natin? Nandiyan po yung salita ng Diyos at saka yung Espiritu ng Diyos. Amen? Okay, ito yung message. Choose your eternal destiny. Eternal life with God, John 3:16, or eternal damnation in hell, Revelation 21 verse 6. Amen. Yung reason mga kapatid, kung bakit ginawa ng Panginoon yung salvation o in-offer ng Lord yung kanyang buhay, ay para po malaman natin, Brad, habang tayo nabubuhay na pwede po tayong maligtas. Amen? Yun po yung importance ng Word of God. Di ba yung Word of God ay buhay, sabi doon, para malaman ng isang tao kung ano yung magiging destiny niya pag siya po ay namatay. Or else, sana, hindi na lang ginawa ng Lord yung salvation. Amen? Para maunawaan po natin na, malaman po natin kung saan tayo papunta, kapatid. Tandaan niyo po, yung chance niyo na mamili ay habang nabubuhay lamang po. After po na tayo namatay, wala na po tayong chance na mamili, Brad. Judgment na po kaagad. Dito pa. Amen? Bakit judgment na kaagad? Kasi Brad, titingnan na lang ng Lord. Wala ka ng chance, kapatid, na itama yung pagkakamali mo. Na magpakabuti kapag namatay na. Hindi natin pwedeng sabihin, Pas, next month na lang ko pang mag-church o next month ko na lang tanggapin si Jesus Christ as Lord and Savior. Paano, kapatid, pag namatay ka ngayon? Kaya habang may buhay ka pa, so ang pag-asa po, ang chance po, habang tayo po ay nabubuhay lamang. Amen? Clear po? Tapos na po tayo. Ay, no, pas. In my third eye na sinasabi, nakikita ko yung tulong mo. Hindi po totoo yung kuya. Gawa po ng demonyo yun, receiving. Nangyayari po yan, kapatid, kapag yung isang tao, ina-allowed po natin na sakupin po tayo ng demonic spirit. Nadidisip po tayo. Iba po, Brad, yung yung kinasihan ng banal na espiritu. Amen? Gino-glorify mo si God, gino-glorify mo yung nag-prophecy ka, based po dun sa salita ng Diyos, doon sa kinasihan ka ng masamang espiritu. Amen. Pero mas yung yung na-incarnation, yung nasaniban. Nasaniban, kuya, kasi po, usually, kapatid, nagkakaroon ng nasasaniban yung isang tao pag nakita po yung spirit na merong reason na kailangan kanyang saniban. Mapanibog ko, galit, gagamitin ko ng kanyon. Ibig sabihin, wala kang kaugnayan sa Panginoon. Pero sa isang tao, kapatid, na may kaugnayan sa Lord, marami na pong proof na hindi ka pwedeng galawin or saniban ng masamang espiritu. Kasi ang salita ng Diyos, di ba? Higit na 1 John 4:4, higit na makapangyarihan yung nasa atin kaysa nasa sanlibutan ito. Sa isang manampalataya, kapatid, meron kang banal na espiritu eh. Amen? Yun magkukonvict sa'yo, yun magtuturo sa'yo eh. Sabi doon, higit na makapangyarihan yung banal na espiritu na nasa iyo kaysa yung nasa sanlibutan ito. God, I hope po na dito, tuloy-tuloy po yung pag-aaral natin. Amen. Ang susunod po na topic natin ay second coming of Christ. Tingnan ko po dun sa listahan kung ito po yung naka-arrange kasi meron pong arrangement yan eh. Amen.